Nag-react na mga kababayan si Bato de la Rosa sa ICC warrant na sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, baka ilabas na po. Ngayon, sabi ni Bato de la Rosa, go ahead! Ang hilig nilang maghamon, mga kababayan. Pagkatapos, ang sigaw ng mga supporters nila, bring him home. Ngayon, ang mangyayari niyan, mga kababayan, hindi na him, dead. May gagawa na, mga kababayan, si Bato de la Rosa. Yan kung magkasama sila, ilagay sa magkasama detention cell. Ang problema kung separate sila. About the matter, detailing that the senator would receive the same treatment as Duterte, who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity over drug war killings. Sabi ni Bato de la Rosa, if they want Anya to commit the same mistake, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano broadcast journalist from Albay. Nag-react na mga kababayan si Bato de la Rosa sa ICC warrant na sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, baka ilabas na po. Ngayon, sabi ni Bato de la Rosa, go ahead! Talagang matatapang po. Sabi ko sa inyo, hindi nagkakamali po yung mga sinasabi natin. Be careful of what you say. Hindi magkakamali. Ito mga kababayan ng mga balitang ito, in-interview si Lucas Bersamin ng QDO News. Ito ay mga pangitain. Nang ibig sabihin talaga, may inside story na siguro. Inside information na nakarating sa Palasyo Malacanang na anytime pwedeng lumabas yung warrant of arrest mula sa ICC at i-implement tulad ng dati. Implement po ng Interpol. And ang ating gobyerno po is obligated, sabi ng ating Pangulo, to comply, to cooperate with the Interpol. Hindi man po ICC tayo nag-cooperate, kundi Interpol. Yan sabi ni Bato de la Rosa dares Palas to arrest him. Go ahead, repeat your mistake. Ano naging mistake po yung pag-arrest na may warrant of arrest nga po galing sa competent court. Ang competent court yung ICC and the authorized agency by the ICC yung Interpol. Naniwala kayo sa inyong mga sariling kasinungalingan na kidnapping yung nangyari? Walang maniniwala sa inyo na kidnapping ang nangyari kay Digong tulad din ng pinapaniwalaan ni Amy Marcos, kaya submit siya ng isang panukalang batas sa Senado na tinawag niyang PRRD Act of 2025. So purposely, ginawa niya, nag-drop siya ng batas para lang paglingkuran si Digong. Para daw di na maulit. Paano di maulit? Kung paulit-ulit yung pagkakamali na ginagawa ng mga leaders ng ating bansa. Di ba? Hindi mauulit kung hindi sila gagawa ng masama. Umabuso eh. O ngayon, ibigay ko ito sa inyo mga kababayan na reaction ni Bato de la Rosa. Kasi nanghahamon pa. O di sige. Ang hilig nilang maghamon, mga kababayan. Pagkatapos, ang sigaw ng mga supporters nila, bring him home. Ngayon, ang mangyayari niyan, mga kababayan, hindi na him, dead. Kasi, pag inuli na si Bato de la Rosa, di dalawa na. Pero mabuti din ito, mga kababayan. Kasi, at least may kasama na. Mag-aasikaso na. Ay mag-asikaso na mga kababayan daily sa pangangailangan ni Digong. Kasi nangayayat daw, although wala man picture na pinapakita, ginagamit lang sa propaganda yung sinasabing nangayayat. Wala man picture. So kung nangayayat dahil sa hindi magkakain ng maayos, wala daw nag-asikaso kahit yung pagpalong kang kuko, putol ng kuko, may gagawa na mga kababayan si Bato de la Rosa. Yan kung magkasama sila, ilagay sa magkasama detention cell. Ang problema kung separate sila, di ba? Ibang detention cell. Kasi maraming bakante, mga kababayan doon. O di, at least, siguro pwede naman, allowed naman sila na magkita regularly mga kababayan. Para naman po, malibang si Digong doon, di may kausap na siya palagi. So maganda ito. Kaya I think yung challenge ni Bato, yung hamon niya, go ahead! Very, very soon, mangyayari na po ang pag-deliver kay Bato de la Rosa and maybe other accused, co-accused mga kababayan sa crimes against humanity, ma-deliver na rin po sa The Hague. Yan ang sabi na rito. Former top cop
turned lawmaker, Senator Bato de la Rosa, dared President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s administration to commit the same mistake again by surrendering a Filipino citizen to the ICC. De la Rosa, speaking to reporters in a phone patch interview, kanina made the remark after Executive Secretary Lucas Bersamin opened up about the matter, detailing that the senator would receive the same treatment as Duterte, who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity over drug war killings. Sabi ni Bato de la Rosa, if they want Anya to commit the same mistake again, then go ahead. They can do that if they can do that if they want to make another mistake. What they did to Duterte was a huge mistake. And if they are willing to make the same mistake again, then they can do the same. Sabi po ni De la Rosa. Yun man talaga po ang gagawin ng Palasyo Malacanang, sabi ni Secretary E.S. Bersamin, kasi nga po may obligation tayo sa Interpol. Yung sinasabi ni Bato de la Rosa na it is a mistake, sa kanyang paniwala man lang po yon. Kasi po kay Bato de la Rosa at sa mga Duterte, yung mga tamang aksyon mali sa kanila. Di ba? Halimbawa sa impeachment trial, ang tamang gawin ng Senado base sa mandato ng konstitusyon na yun ang tama is to forthwith proceed with the trial. Pero ang aksyon ni De la Rosa, ni Bato de la Rosa, motion to dismiss. Na hindi man dapat niya yun ginawa kasi labag sa saligang batas. At labag sa rules nila bilang mga senator judges, hindi ka man dapat nagdi-dismiss ng kaso. Nagmo-motion to dismiss. Ang motion to dismiss dapat galing sa mga abogado ni Sara. Siya na mismo, yung senator judge, siya na nag-akto, mga kababayan, na abogado ni Sara. O ganyan mag-isip sila. Baluktot kung mag-isip ang mga Duterte. Baluktot na mag-isip si Bato de la Rosa. Yung mga mali, yun ang tama. Yung mga tama, yun ang mali. So itong pag-deliver sa kanila, una si Digong, mali para sa kanila. Kasi sila yung apektado siyempre. Sa kanila, yung tama, yung EJK. Kill palagi. Nakita ninyo kung gaano kabulok ng utak ni Bato de la Rosa. Yung pagbabanta ni Sara, okay yon sa kanila. Yung mga kill nila during their administration, during their time, okay yon sa kanila. Wala yung paglabag sa batas. It's not a mistake. Pero itong binibigyan sila ng pagkakataon to defend themselves, due process of law. Yung mga na-EJK, walang due process of law. Tama sa kanila yon. Pero ito sila yung mga suspect sa EJK. May kasong crimes against humanity. Binibigyan silang pagkakataon to defend themselves and prove their innocence. Sa kanila, this is another mistake. Sabi yan ni Bato, it is a mistake. So ang pagbigay pala ng due process sa isang akusado tulad ninyo is a mistake. So mas okay pala kung in-EJK na lang. What if yung EJK gawin sa inyo? Di ba? Yan ang problema eh. Pasalamat na lang kayo na hindi naniniwala sa extrajudicial killings. Hindi naman gawin kung gugustuhin kung tumulad sa inyo. Kaya lang, that is not the policy of this administration. May pagrespeto sa buhay. Nakita ninyo yung war on drugs? Bloodless. Pwede palang gawin. And billions of drugs, mga kababayan, ang nakumpiska. Pwede palang gawin ganon. Di ba? And yung mga nalulung sa droga, pag nahuli, binibigyan ng pagkakataon na sila, lalo yung mga pushers and users, ng pangalawang pagkakataon na mabuhay, na magbakli, ika nga dito sa amin, magbagong buhay, rehabilitation. Pero nung previous administration, lahat EJK po, kill. Sa kanila tama. So ito, mga kababayan, ang baluktot na pag-iisip po nila, mga kababayan, nakakalungkot, na marami pa rin silang nauuto, naniniwala sa kanila. Ganyang uri ng kaisipan, ng paniwala, maling paniwala, evil thinking, mga kababayan. Tapos sabi ni Bato de la Rosa, the senator contends that the sudden talks surrounding the ICC and the potential arrest warrant against him are merely an attempt to bury the issues hounding the First Lady, Lisa Araneta Marcos, and her alleged link to the death of Juan Paulo Pawi Tantoco. Dinibank na po ng mismong kaalyado ninyong istasyon, Net25, na yung pinakalat ni Bobby Tiglao at mga DDS vloggers na police report mula sa fake sa Los Angeles police report, dinagdagan, tampered, inexamine po.
Nakita kasi po natin na walang butas, kaya hindi authentic. Kung may butas yun, baka maniwala pa kami na authentic. Tampered po. Galing sa kaalyado ninyo, Net25 News and Information Exclusive. Nakakuha ang Net25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Makikita sa pinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga personalidad na sinabing inimbestigahan sa insidente kabilang ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos Araneta. Sinabi ni BHPD Detective Chris Coulter na wala silang inilabas na ganong impormasyon at ang kumakalat na dokumento at lumabas sa mga balita ay tampered via Weng de la Fuente. Yan ang nakuha na report ng na-obtain nila sa Beverly Hills Police. Yan o. Juan Paulo Tantoco. May nakita kayo dyan na Lisa Marcos Araneta? Ha? Dinagdaga dito mga kababayan. Tinamper. Ang nagpadala ng fake news kay Bobby Tiglao. Banat man agad si Bobby Tiglao. Kasabi-sabi. Sabi nga dito sa amin. Naturingan pa. Kasabi-sabi. Veteran journalist. Respectable for that matter. Bagatapos, pabibiktima ka lang sa fake news. Kaya yung nagpakalat. So, malamang kasabwat si Bobby Tiglao. Hindi siya nabiktima lang ng fake news. Kasi kung magaling ka talaga, veteran ka veteran journalist, i-verify mo. Nagawa nga ang i-verify ng Net25. Tapos si Bobby Tiglao, hindi niya binirify. Ayan tuloy, sunog kayo lahat. Si Sara Duterte, na naniwala, nagpakalat pa ng mga paninirang interview. O ngayon, hindi siguro ninyo napakinggan yung report ng Net25, kaya ganun pa rin yung reaction ninyo. O, di ba? Yan o. Pinakalat ni Bobby Tiglao, ni Marca Lopez, ni Richard Po, ni Jason Sa. Pari-paras ito mga fake news peddlers. Yan o. Ito yung tinamper, itong portion na to mga kababayan. O, ito ABS-CBN na report mismo. Sabi dyan, blatter altered to link Lisa Marcos to Tantoco death. Yan o, tinamper po. Idinagdag yung pangalan ni Lisa Marcos, tapos yung si Tantoco, at saka si Alexa Miro, dinagdagan po nila. So dalawang station, TV station yung nag-verify. ABS-CBN tapos Net25 na kaalyado nila. Na-discover, napatunayan tampered. Pero yun pa rin ang pinaniniwalaan ni Bato de la Rosa saka ni Sara Duterte at mga DDS. So, yan ang kakaibang galing, abilidad ng mga DDS po. Naniniwala sila sa sarili nilang fake news na ginawa. Kasi nga po, sila yung pabrika ng fake news. Kaya yung mga fake news na pinapakalat nila, pinaniniwalaan nila, yan ang galing, kakaibang abilidad nitong mga DDS. Pati sarili nilang kasinungalingan, pinaniniwalaan nilang totoo. O di ba? Isang abilidad din yan po. Kakaibang abilidad. Ibig sabihin, pati sarili nila, niloloko nila. Yan sabi ni Bato, na-report ng Bilyonaryo News. Bato, ICC issue a diversion from First Lady controversy. Senator Bato de la Rosa claims renewed talk on a possible ICC warrant against him is meant to divert public attention from controversies involving First Lady Lisa Araneta Marcos. Mahilig sila sa ganyan, rehash issue na i-recycle para lang to divert the people's attention. Paano naging rehash issue? Unang-una, hindi pa man lumalabas, di ba? Inihintay pa yung ICC warrant laban sa inyo. Paanong rehash yan? Kaya lumabas kasi tinanong si Lucas Bersamin. At siguro may A1 information siya na malapit nang ilabas yung warrant of arrest. Kaya sinabi niya, parehas ang gagawin niya namin. We will proceed with the arrest. You see, ang rehash po, yung mga issue ninyo sa pulburon, yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Ito, rehash na akusasyon kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ulit-ulit na mga akusasyon na bangag yung ating Pangulo. Tapos ang tirada ninyo, magpa-hair follicle. Bakit yun gagawin ng ating Pangulo? Uto-uto. Si Digo nga ayaw. Yun mismo ang sabi ni Digo at sa kasabi ni Harry Roque. Gagawin niya ng Pangulo kung gusto niya, pero hindi siya pwedeng utos-utusan, sabi ni Harry Roque. Pagkatapos kayo, yun ang gustong mangyari. Yun ang gusto ninyong mangyari sa ating Pangulo. Gusto ninyong utu-utuin, utos-utusan. Sino kayo para mag-utos sa ating Pangulo? Di ba? Feeling ninyo, kayo pa ang nasa poder. Yan ang problema ninyo Pag sa inyo, hindi pwede. Pero sa ating Pangulo, pwede. Kasi nagdidiman kayo. Kaya mga abusado kayo Yan ang yan ang inabot ninyo. Ayaw ninyong manahimik. Yan tuloy.
nagkagulo-gulo yung inyong buhay. Umabuso kayo, kaya yan tuloy. Siyempre, inatulan kayo ngayon. Sinong pumatol? Hindi man po ang ating gobyerno ang pumatol sa inyo. Kasi ang nagreklamo sa inyo, mga pribadong complainants. At dahil walang tiwala, justice system dito, at dahil sa impluensya hanggang ngayon ng mga Duterte, pati Senado Itong kwampo, tama yung analysis ng ilang mga experts na narinig natin. Itong ginagawa ninyong mga senador na alyado sa mga Duterte, na pati yung impeachment trial ni Sara Duterte ay inaharang ninyo. Lalo ito na magpapalakas sa posisyon ng mga nasa prosecution na kontrahin at hindi pagbigyan ng ICC. Madja-justify yung kanilang posisyon. Huwag dapat pagbigyan yung interim release request kasi talagang napakalakas pa ng impluensya ng mga Duterte sa kanilang mga kaalyado dito sa ating bansa at ang iba na sa gobyerno. Kita ninyo, mga kababayan, lahat nagbabackfire sa inyo yung mga kalukuhan ninyong ginagawa. Pero itong sinasabi ni Bato de la Rosa, gusto magtakpan yung issue sa yung involving the First Lady, yung report ng LA Police. Wala po yon kasi napatunayan na po, nagpatunay yung LA Police mismo, tampered, fake news. Kaya yung propaganda po ninyo, basag na basag, durog na durog. Sabi dito, De La Rosa declined to elaborate on the preparation she is making to tackle the ICC warrant allegedly pending against him. Attorney Cristina Conti, an ICC assistant to counsel, previously told Inquirer.net that following Duterte, De La Rosa and retired Police Chief Oscar Albayalde could be the next to receive arrest warrants from the ICC for crimes against humanity over the roles in the previous administration's drug war. Sabi ng mga nag-react dito, si Noisy Agkawili, piki yung document na police report. Kayo po mahilig sa diversion. Kahit na piking dokumento, cheap politician. Sabi ni Sheila May Quaresma, lagot ka, ikaw hepe, sa una time nga nawawalang sabungero. But wala ni mo gisolve ang kaso porket malapit nyo si Atong Ang. Sabi ni OG Ogo, kung may alam kayo about tanto ko, ihabla nyo si First Lady. Ito mga DDS nagpapaniwala sa fake news, palibasa mga Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.